Mission Church of St. Paul the Apostle sa Longos, Kalayaan, Laguna. So atin po silang ipagdasal, atin pong ipanalangin ang kanilang ligtas na papunta at pabalik. Para po sa linggong ito, tayo po ay binigyan ulit ng isang parable o ng isang kwento na siguro naman po ay higit sa isang beses na nating narinig. Ano po? Ito po ay ang kwento ng tagapagtanim o ang parable of the sower. At ako po ay may tinanong kanina na isa sa ating mga nagtatanim. Ano po? Tinanong ko po siya, kapag ba ikaw ay nagtatanim, Kuya Brian, tinitipid mo ba yung binhi? O minimake sure mo ba na yung binhi tumatama doon sa lupa kung saan mo gusto siyang tumubo? E di ang sabi niya, opo. Kasi sayang po sayang po ang binhi. Pero kung makikita niyo po sa kwento natin ngayon, ang ating Panginoon sa kinatawan nitong farmer na ito, basta lang siya hagis. At alam ko, aware yung farmer na yon kung saan maglaland yung mga seed na yon. Pero kung makita nyo, basta hagis siya. Kaya po, sabi po doon, nung nabasa ko na commentary, para siyang baguhan na farmer o hindi siya seasoned farmer. Kasi parang hindi niya ine-aim doon sa binungkal na lupa, kundi kung saan-saan siya naghahasik. At syempre, alam po natin ang kwento, may ilan po na binhi na tumama o bumagsak sa kalsada. Tinanong ko po yung ating resident farmer, sabi ko, anong mangyayari? Di matatapakan po. Hindi po yun, walang mangyayari doon sa binhi. At ang sabi dito sa ating kwento, kinuha ng mga ibon. Sige nga, ipakita nyo nga po. Ipakita nyo po, yan. Kinuha ng mga ibon. At syempre meron din tayong paliwanag dyan. At ang paliwanag ho dyan ay ito po ay mga tao na nakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi ho nila naunawaan. At nakuha agad ng kaaway ang salita na narinig ng mga taong iyon. Ang next naman po ay ang lupa kung saan mabato. Tinanong ko po ulit, si Kuya Brian, sabi ko, ano mangyayari pag doon bumagsak yung mga binhi? Sabi niya, Father, 50-50 yan. 50-50, pwedeng tumubo, pwedeng hindi. At ganoon din naman po ang sinabi sa ating pagbasa. Ang sabi po doon, may ligaya, may tuwa na nadama ang mga taong ito na nakapakinig. Ngunit walang ugat, walang lalim. May tuwa, pero hindi ibig sabihin ng tuwa ay naunawaan. So, ganun din po. Madaling nawala. At meron din naman po na bumagsak doon sa matinik, sa thorny ground. Doon po sa matinik. Anytime now, doon po sa matinik. Yan. Doon po, may mga nagland na binhi. So sabi, tinanong ko rin po, may chance ba na tumubo? Sabi niya, 50-50 po. Ganun din ang sinabi sa atin ng ating Panginoon. Ito naman po ang ibig sabihin ng lupang ito, may tutubo naman. Kaya lang, sa kabisihan ng buhay, sa worries ng buhay, ay nachochoke, nasasakal, naiipit.
ang binhi o ang sibol. At ang ating Panginoon, hindi po naman niya ito sinasabi upang tayo ay hiyain. Sinasabi niya lang po, dinidescribe niya lang kung ano po ang ibig sabihin ng mga lupang ito. Pero, tignan po natin ang sinabi ni Propeta Isaias sa ating pagbasa. Sabi niya po, instead of the thorn, may binanggit po siyang dalawang klase ng punong kahoy. Kung maalala niyo po yung binasa ni Brother Justin, ano po kaya yung dalawang yon? Na instead of the thorns, ang tutubo po ay cypress. At instead po ng thistles o dawag, ang tutubo po ay myrtle. At ito pong dalawang ito ay hindi basta-basta punong kahoy. Kasi alam naman po natin na ang pagkakagawa ng ating Panginoon ay perpekto. Wala ho siyang ginawang thorns. Wala ho siyang ginawang thistles. At ito po ay bunga ng ating kasalanan. Makikita niyo po ito sa Genesis chapter 3. At sabi po doon ng ating Panginoon, because of your sin, etc., etc., thorns will grow from the ground. At mahihirapan kang magtanim. By the sweat of your brow, you will work. Yun po ang sabi kay Adam. Pero, ang sabi po ni Isaiah, instead of the thorns, cypress and myrtle will grow. And this is Isaiah prophesying that the curse will eventually be broken. The curse of the thorns will be upon the head of our Savior on the cross. The thorns of this world will be on the head of our Savior. That's why, ang kapalit ng thorns ay cypress and myrtle. At itong dalawa pong ito, kung kayo po ay pamilyar sa paghahalaman, ito po ay tinatawag na evergreen. Pamilyar po sa term? Evergreen. Ibig sabihin po, kailanman hindi namamatay, hindi nabubulok. At itong dalawang klase ng punong kahoy ay ginagamit po as materials sa temple. Set aside sila specifically for the house of God, for the worship of God. And that is what God is doing to us right now. Hindi po natin final form yung masakal ng thorns. Hindi po yun ang ating final form. And besides, brothers and sisters, yung apat po na binanggit na klase ng lupa na sa kalsada, sa mabato, sa thorns, at sa matabang lupa, hindi po ako naniniwala na yun ay apat na klase ng tao. For example, kami lang ni Deacon Chris at ni Father Pierre ang matatabang lupa. Tapos kayo, bahala na. Hindi po. Yung apat na klase ng lupa ay apat na season sa ating buhay. Wala pong exempted at walang habang buhay ay thorns. Wala pong habang buhay ay naandun sa rocky soil. Hindi po. Sapagkat ang atin pong farmer, ang atin pong tagapagtanim, ay hindi natatapos sa basta paghasik ng binhi. Siya rin po ang nagkukultivate ng lupa. Basta't hahayaan po natin. Ano po? Ano pong ginagawa kapag sobrang tigas ng lupa? Kuya Brian. Hindi binabasa, at ginagamitan ng heavy equipments. No? Inaararo, binubungkal. Kalimitan, pag narinig natin yung mga term na yon, big sabihin parang sinasaktan tayo. Sinasaktan tayo ng Diyos. O di kaya, dinidisiplina tayong maigi. Wala naman ho tayong nakitang lupa na nagsisigaw dahil nasasaktan sila dahil sa ginagawa ng farmer. Ano po? Hinahayaan lang ng lupa. Nag-iiba na yung properties ng lupa.
from matigas and dry, malambot na at ready for farming, ready for planting. At yun po ang patuloy na ginagawa sa atin ng Diyos. Hindi po siya natatapos sa basta maghasik lang. Kinukultivate niya po tayo. As long as hahayaan natin na tayo ay i-cultivate. At ano pong sabi ni Isaiah? His word will not come back to him empty without accomplishing its purpose for which it was sent. Hindi babalik ang salita o ang binhi sa kanya nang hindi nagagawa ang layunin kung para saan ito pinadala. At ganun po sa atin. Hindi pa po tapos ang ating kwento, mga kapatid. The fact that every one of you here ay nandito sa lugar na ito, ang kwento po natin, ang kwento ng ating buhay, just keeps on getting better. Why? Kasi pinili po natin unahin ang Panginoon. Our lives just keep on getting better. Whether you believe it or not, yun po ang ating kwento. At hayaan po natin ang ating farmer, ang ating sower, ay i-cultivate tayo. At sabi po sa ating psalm, the Lord visits the earth and waters them. At itong term na visit, kaparehas po ito nung Song of Zechariah. Yung visit. Sabi po ni Zechariah, for he has visited us and redeemed his people. Ibig sabihin po ng visit, intimacy. God is being intimate with us. He waters us. He tills the ground. He puts fertilizers para ma-make sure ang ating growth. He is very close to us. Whether you believe it or not, He is very close to us. In fact, when you feel you are far away from God, that is when He is closest to you. At itong pagiging malapit ng ating Panginoon ay may pangalan. This closeness has a name, and that is the Holy Spirit. Ang sabi po niyan, the same Spirit who raised Jesus from the dead is the same Spirit who lives in you. Do you believe that? The same Spirit who raised Jesus from the dead is the same Spirit who lives in you. You no longer fear of dying to our mortal bodies. For the Spirit is in us. At for those who are being choked, for those who have yet to find root in the Word of God, the promise of the farmer, of the sower, is that He will turn you into an evergreen tree. Hindi mamamatay, hindi mabubulok. And that is the Word of God in you. Let us believe yun pong promise ng Diyos sa atin. At ano naman po ang sabi doon sa ikaapat na klase ng lupa? At yun po ang sinasabi na the good soil, ang mabuting lupa, ang matabang lupa. Pero ang sabi ng ating Panginoon, the good soil produces 100-fold, 60, 30. Hindi po pantay-pantay. Ano po? Kahit po tayo ay kabilang na dun sa season ng matabang lupa, good soil, iba-iba pa rin po ang produce natin. And that is the beauty of God's marvelous creation. And that is you. Iba't iba po tayo ng pinoproduce na gifts, ng fruits. Iba't iba. At yung 100-fold, hindi po ibig sabihin noon,
kain lahat. Ano po? Hindi ibig sabihin na pag nag-harvest, kain lahat. Hindi po. Nagtitira po ang mga farmers para sa next season. The next season. And, brothers and sisters, in this story, in this parable, we are not just the soil. Eventually, we will also be the seed. Tayo rin po ang itatanim ng ating Panginoon. Tayo rin ang magiging cypress para sa iba. Hindi lang tayo ang good soil, tayo rin ay eventually magiging mabungang punong kahoy. At yun po ang mystery ng ating Christian life. That our farmer will always be hands-on. Wala naman po tayo nakita na farmer na work from home, no? Wala po. Wala pong remotely away from farm. Wala po, di ba? Ang ating farmer ay hands-on. And that means he accepts our filth. Our farmer accepts yung ating karumihan bilang lupa. And he is not ashamed of cultivating it. Hands-on. Rolled up ang sleeves. Talagang gagamitan niya ng kamay. TLC. Ano po yung TLC? Yun. I hope you feel that TLC from our farmer. Akala ko tomatoes, lettuce, and cheese eh. Di ba? Pero, that pretty much explains God's love. God's love is not far away. Hands-on. Ano po? Hindi work from home yung ating farmer. Hands-on. In this, brothers and sisters, I remind you that let us not ask God to take away the thorns of our life or take away the stones or shoo away the birds of our lives. Ang ating ipanalangin sa Panginoon is to help us grow into the mission God has prepared for us. To help us be fruitful. To help us understand what it means to be the soil of this world and also the seed of this world. I hope you've learned something new today. And this is the good news of our Lord Jesus Christ. Please stand.